Handa na ba ang inyong mga puso sa isang kwentong yayanig sa inyong paniniwala tungkol sa tiwala at katapatan? Sa bawat pag-ikot ng mundo, may mga pusong nagmamahal, nasasaktan, at muling bumabangon. Sabi nila, ang pinakamatamis na tagumpay ay yaong bumabangon mula sa pinakamasakit na pagkatalo. Ngunit paano ka babangon kung ang bumaon sa'yo ay ang mismong taong pinag-alayan mo ng iyong mga pangarap? Sa likod ng entablado, ang hangin ay puno ng kuryente ng pananabik. Si Hiraya Soliman, sa kanyang kulay perlas na bestida, ay marahang inayos ang kurbata ng kanyang asawang si Silas Montemayor. Bawat haplos ng kanyang daliri sa mamahaling tela ay may kasamang pagmamalaki. Mula sa isang maliit na garahe at dalawang lumalumang computer, itinayo nila ang Diwatech. Ngayon, isa na itong higante sa industriya at ang gabing ito ang kanilang koronasyon. Handa ka na ba, mahal? Tanong ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning pa kaysa sa mga alahas na suot niya. Ngumiti si Silas, isang nangiting kayang magpatigil ng kanyang mundo. Hinawakan nito ang kanyang kamay at marahang pinisil. Lagi akong handa, basta't kasama kita, sagot nito. Para sa atin ito, Hira, lahat ng pinagpaguran natin. Tumango si Hiraya, isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Para sa atin. Ang dalawang salitang yon ang kanilang naging mantra sa loob ng 10 taon. Nang tawagin na ang pangalan ni Silas, hinalikan siya nito sa noo bago umakyat sa entablado sa gitna ng malakas na palakpakan. Mula sa gilid, pinanood siya ni Hiraya. Bawat salita ni Silas ay musika sa kanyang pandinig. Magaling talaga siyang magsalita. Kayang-kaya niyang bihagi ng sinuman sa kanyang mga pangako at pangarap. Ang Diwatech ay hindi lamang isang kumpanya. Simula ni Silas, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong convention hall. Ito ay isang pangarap, isang diwa, isang patunay na sa tamang pananaw at dedikasyon, walang imposible. Nagpatuloy ang palakpakan. Sa unang hilera, nakita ni Hiraya ang matalik niyang kaibigan, si Dalisay Lagdamyo, na masiglang pumapalakpak din. Ang mukha nito ay nagliliwanag sa saya para sa kanila. Napangiti si Hiraya. Kumpleto na ang kanyang mundo. Ang lalaking mahal niya, ang kaibigang parang kapatid na, at ang kumpanyang binuo nila mula sa abo. Pero hindi ko ito magagawa ng mag-isa, patuloy ni Silas. Napunta ang spotlight kay Hiraya. Ngumiti siya, bahagyang nahihiya sa biglaang atensyon. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang sa akin. Ito ay tagumpay na isinilang mula sa isang pambihirang sakripisyo. Nagsimulang kumunot ang noo ni Hiraya. Sakripisyo? Anong ibig niyang sabihin? Sa likod ng bawat matagumpay na lalaki ay isang babaeng may higit na pananampalataya, deklara ni Silas. At ang aking asawa, si Hiraya Soliman, ay ang babaeng yon. Ibinigay niya ang lahat, ang kanyang oras, ang kanyang talino, at ngayon, ang kanyang buong pag-aari sa Diwatech. Higamang? Nama ang ngiti sa mga labi ni Hiraya ay unti-unting naglaho. Ang palakpakan sa paligid ay tila naging isang ugong na walang kahulugan. Ano ang sinasabi niya? Ipinakita sa malaking screen sa likod ni Silas ang isang dokumento, isang deed of assignment, at sa ilalim nito, isang pirma. Ang pirma niya. Ngunit imposible. Kailan niya pinirmahan iyon? Sa isang kilos ng walang kapantay na pagmamahal at pagtitiwala. Patuloy ni Silas, ang kanyang boses ay puno ng huwad na emosyon. Kusang loob na inilipat sa akin ni Hiraya ang kanyang kabuuang shares sa kumpanya upang masiguro ang isang matatag at nagkakaisang pamumuno para sa kinabukasan ng Diwatech. Parang may bumibiyak na salamin sa loob ni Hiraya.
Ang kanyang paghinga ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang mga mata ng daan-daang tao ay nasa kanya, ngunit ang nakikita lamang niya ay ang imahe niya sa screen, isang mukha ng purong pagkabigla at kalituhan. Automatikong napatingin ang kamera kay Dalisay at doon, nakita ni Hiraya ang isang bagay na tuluyang dumurog sa kanyang puso. Hindi ito isang nangiti ng pagkagulat o pagkalito. Ito ay isang ngiti ng tagumpay, isang maliit, halos hindi mahahalata, ngunit matalas na ngiti ng isang taong matagal nang naghintay sa sandaling iyon. Ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang kapatid, isang puwersa ang nagtulak sa kanya pasulong. Kailangan niyang umakyat sa entablado. Kailangan niyang itama ang kasinungalingang ito. Ngunit bago pa man siya makahakbang, dalawang lalaking nakasuit ang magalang, ngunit matatag na humarang sa kanyang daan. "Ma'am, dito lang po kayo," sabi ng isa. Ang boses ay walang emosyon. "Bitawan niyo ako. Asawa ko yan. Kumpanya ko yan." Sigaw niya, ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa ingay ng palakpakang hindi tumitigil. Wala siyang nagawa, kundi ang manood habang si Silas, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ay nagpapainit sa kaluwalhatian ng kanyang pagkakanulo. At sa tabi ng entablado, nakita niyang lumapit si Dalisay kay Silas at may ibinulong ito sa kanyang tenga. Isang kilos na kasing intimado ng isang halik. Natapos ang gabi sa isang nakabibinging palakpakan. Daan-daang tao ang bumati kay Silas, nakipagkamay at pumuri sa kanyang henyo at tapang. Walang sino man ang lumapit kay Hiraya. Tinitingnan siya na parang isang multo, isang paalala ng isang bagay na mas magandang kalimutan. Isa-isang umalis ang mga tao. Nagsimulang magligpit ang mga waiter. Pinatay ang mga ilaw sa entablado. Ngunit si Hiraya ay nanatiling nakatayo roon. Sa gitna ng unti-unting nabubuong katahimikan, hindi siya gumalaw. Hindi siya umiyak. Wala. Ang kanyang isip ay isang blankong papel na paulit-ulit na sinusulatan ng dalawang tanong. Paano? Kailan? Sinubukan niyang alalahanin ang mga nakaraang linggo, mga nakaraang buwan. May pinapirmahan ba si Silas sa kanya na hindi niya binasa? Isang tumpok ng papeles para sa isang bagong investment, isang kontrata para sa isang supplier. Imposible. Masyado siyang metikuloso. Bawat dokumento ay dumadaan sa kanyang mga mata. Maliban na lang kung ang lamig na gumapang sa kanyang mga ugat ay mas masakit pa sa pagkakanulo. Ang pirma. Posible kayang pineke ito? At si Dalisay, ang kanyang matalik na kaibigan, ang tagapagtago ng kanyang mga lihim. Paano siya naging parte nito? Sa wakas, nang ang malawak na bulwagan ay halos wala ng tao, nag-vibrate ang kanyang telepono sa loob ng kanyang maliit na clutch bag. Ang tanging tunog sa nakabibinging katahimikan. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. Isang text message mula sa kanyang abogado. Attorney Morales, all your personal bank accounts and assets under your name have been frozen. I am so sorry, Hiraya. Nabitiwan niya ang telepono. Ang pagbagsak nito sa makintab na sahig ay gumawa ng isang matinis na tunog. Isang basag na tunog. Doon, sa gitna ng walang laman na bulwagan, sa ilalim ng mga nanlalamig na ilaw, sa wakas ay bumuhos ang mga luha ni Hiraya Soliman. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng isang masakit na katotohanan. Hindi lamang siya ninakawan ng kumpanya, hindi lamang siya niloko ng kanyang asawa, at pinagtaksilan ng kanyang kaibigan. Binura nila siya, tinanggalan ng lahat. At ang palakpakang narinig niya kanina ay hindi para sa tagumpay ng Diwatek. Iyon ang huling palakpak para sa kanyang pagbagsak. Hindi alam ni Hiraya kung paano siya nakauwi. Ang pagmamaneho mula sa convention hall patungo sa kanilang mansyon sa isang marangyang subdibisyon ay tila isang panaginip. Isang masamang panaginip. Bawat pamilyar na kanto, bawat puno sa gilid ng daan ay parang mga multo mula sa isang buhay na hindi na kanya. Ang bahay na binuo nila ni Silas
Simbolo ng kanilang mga pangarap ay ngayon isang palasyo ng kasinungalingan. Pagpasok niya sa malaking pinto, ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa sigawan. Nakita niya sila. Si Silas at Dalisay magkatabing nakaupo sa puting sofa sa sala. Hindi sila mukhang nag-aalala. Hindi sila mukhang nagsisisi. Sila ay naghihintay. Silas, basag ang boses na sabi ni Hiraya. Sabihin mo sa akin. Sabihin mong hindi totoo. Isang pagkakamali lang ang lahat ng ito. Tumayo si Silas. Ang kanyang mukha ay walang emosyon na para bang nakikipag-usap sa isang estranghero, hindi sa babaeng kasama niya sa loob ng 10 taon. Walang pagkakamali, Hiraya. Malinaw ang lahat. Ang Diwatek ay sa akin ng... Bakit? Halos pabulong na tanong ni Hiraya. Ang sakit ay kumikirot sa bawat salita. Ang lahat. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ang tiwala ko. Ang pagmamahal ko. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Dalisay. Tumayo ito at lumapit. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang damdaming ngayon lang nakita ni Hiraya. Isang dalisay na pagkasuklam. Pagmamahal o katangahan, sabi ni Dalisay, bawat salita ay may lason. Masyado kang abala sa pagiging perpektong asawa at CEO, hindi mo man lang nakita ang nangyayari sa ilalim mismo ng ilong mo. Lumapit si Dalisay kay Silas at walang pakundangang ipinulupot ang kanyang mga braso sa baywang nito. Matagal na, Hiraya, at hindi mo man lang naramdaman. Ang eksenang yon ang sumaksak sa puso ni Hiraya ng mas malalim kaysa sa anumang dokumento. Ang kanyang asawa, ang kanyang matalik na kaibigan, sa kanilang tahanan. Hindi lang ito tungkol sa kumpanya, Hiraya. Sabi ni Silas, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. It was a business transaction, and emotionally, you became a liability. Business transaction? Hindi makapaniwalang ulit ni Hiraya. Ang 10 taon natin, isang transaction lang. At tapos na ang kontrata mo, sabat ni Dalisay, at may idinagdag pa siyang isang huling dagok. Isang katotohanang idinisenyo para tuluyan siyang wasakin. Hinaplos nito ang kanyang tiyan na bahagya pang umuumbok. Dahil ako na ang magbibigay kay Silas ng tunay na pamilya. Buntis ako, Hiraya. Magkakaanak na kami. Gumuho ang mundo ni Hiraya. Ang balitang iyon ay ang huling haliging bumagsak sa guho ng kanyang buhay. Wala nang natira. Umalis ka na, utos ni Silas. Wala ka ng pag-aari dito. Hindi na niya kailangang ulitin. Tumalikod si Hiraya. Bawat hakbang papalabas ng pinto ay parang paghakbang sa bubog. Hindi siya lumingon. Hindi niya kayang makita ang tagumpay sa mga mukha nila. Sa labas, bumuhos ang malakas na ulan na para bang nakikidalamhati ang langit sa kanya. Nagsimula siyang maglakad, walang patutunguhan. Ang kanyang mamahaling bestida ay nabasa. Ang kanyang buhok ay tumutulo. Ang malamig na ulan ay hindi kayang palamigin ang apoy ng galit at sakit sa kanyang dibdib. Napahinto siya sa tapat ng isang salamin ng bintana ng isang saradong tindahan. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng basang-basa, wasak, na may mga matang walang buhay. Hindi niya nakilala ang sarili. Nasaan na ang Hiraya Soliman na kinikilala ng lahat? Ang babaeng matalino, matatag, at puno ng pangarap. Ang babae sa salamin ay isang estranghero, isang anino ng kanyang dating pagkatao. Nagpatuloy siya sa paglalakad sa ilalim ng ulan. Bawat patak ay nagpapaalala sa kanya ng mga masasayang alaala. Ang kanilang unang halik sa ilalim din ng ulan. Ang pagtawa nila habang binubuo ang unang prototype ng kanilang software. Ang mga gabing puyat na puno ng kape at mga pangarap. Ang mga alaalang iyon na dati nagbibigay sa kanya ng init ay ngayon mga punyal na tumutusok sa kanyang puso. Wala siyang pera. Wala siyang telepono. Wala siyang matutuluyan. Wala siyang kaibigan.
Ang nag-iisang taong pinagkatiwalaan niya bukod kay Silas ay ang taong tumulong sa pagwasak sa kanya. At sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang ala-ala ang sumulpot. Isang maliit, maalikabok na apartment. Ang lugar kung saan siya lumaki. Ang lugar na iniwan ng kanyang mga magulang bago sila pumanaw. Mayroon pa kaya siya ng susi? Ginamit niya ang natitirang lakas para maglakad patungo sa lumang gusali. Kinapa niya ang isang maliit na bulsa sa loob ng kanyang clutch bag, isang lugar na hindi niya halos ginagamit. At nandoon nga, isang luma, kinakalawang na susi. Pagbukas niya ng pinto, sumalubong sa kanya ang amoy ng alikabok at mga lumang alaala. Isinara niya ang pinto, iniwan ang ulan at ang masakit na mundo sa labas. Sa dilim ng apartment, sa wakas ay hinayaan niyang bumagsak ang kanyang katawan sa sahig. Doon, niyakap niya ang kanyang mga tuhod at umiyak ng umiyak. Kinabukasan, sa sinag ng araw na tumatagos sa maruming bintana, sinimulan niyang linisin ang lugar. Sa pag-aayos ng mga lumang libro ng kanyang ama, may isang bagay na nahulog mula sa isa sa mga ito. Isang lumang business card. Lacan Arellano, private attorney. Isang pangalang hindi pamilyar. Ngunit nang baliktarin niya ang card, may nakita siyang sulat kamay. Ang sulat kamay ng kanyang ama. Ang tanging taong mapagkakatiwalaan mo kapag gumuho na ang lahat. Kinabukasan, suot ang isang lumang blusa at pantalon na naiwan ng kanyang ina. Tinungo ni Hiraya ang address na nasa business card. Malayo ito sa makikinang na gusali ng Distrito Ilawari kung saan siya sanay. Dinala siya ng taxi sa isang luma, medyo magulong bahagi ng lungsod. Ang gusali ay luma na. Ang pintura sa mga pader ay natutuklap na at ang sahig na kahoy ay lumalangit-ngit sa bawat hakbang niya paakyat sa ikalawang palapag. Sa dulo ng isang makitid na pasilyo, naroon ang isang pinto. Ang pangalan sa pinto ay nakasulat sa isang maliit na brass plate na kinain na ng panahon. Lacan Arellano, private attorney. Huminga siya ng malalim bago kumatok. Ang bumungad sa kanya ay isang maliit at masikip na opisina. Isang babaeng medyo may edad na ang nasa likod ng isang mesang puno ng mga papel. Tumingala ito mula sa kanyang salamin. Ano niyang maipaglilingkod ko sa iyo, Hija? Gusto ko sanang makausap si Attorney Arellano, sabi ni Hiraya. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Mahalaga po. Sinuri siya ng sekretarya mula ulo hanggang paa. Tila tinatantiya kung ang hitsura niya ay karapat-dapat sa oras ng abogado. Sa huli, tumango ito at pumasok sa isang pinto sa likuran. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas ito. Pumasok ka raw. Ang opisina ni Lacan Arellano ay simple lang. Isang mesang gawa sa dark wood, mga estanteng puno ng makakapal na libro ng batas, at isang bintanang nakatanaw sa isang pader na ladrilyo. Ang lalaking nakaupo sa likod ng mesa ay mukhang nasa 30 anyos, may seryosong mukha at mga matang tila kayang basahin ang nasa loob mo. Hindi ito ngumiti. Maupo ka, sabi nito. Ang boses ay kalmado at direkta. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Inilahad ni Hiraya ang kanyang kwento. Ang tungkol sa Diwatek, ang pagtataksil ni Silas, ang ginawa ni Dalisay sa convention. Habang nagsasalita siya, pinagmasdan niya ang reaksyon ni Lacan. Naghahanap ng kahit anong senyales ng simpatya o interes. Pero wala. Ang mukha nito ay nanatiling isang blangkong pader. Nang matapos siya, sumandal si Lacan sa kanyang silya at pinagkrus ang mga braso. Isang kaso ng adultery at falsification of documents, sabi nito sa isang tonong pagod, na para bang narinig na niya ang kwentong ito ng 100 beses. Mahirap patunayan ang pamimeke ng pirma kung pinagplanuhan ng maigi. Ang away mag-asawa sa korte ay magastos at madugo. Maraming mas magagaling na abogado sa corporate law ang pwedeng humawak niyan.
Parang binuhusan ng malamig na tubig si Hiraya. Ito na ang huling pag-asa niya. Pero ang tatay ko, sabi niya mapagkakatiwalaan ka raw. Kilala ko ang ama mo. Mabuti siyang tao. Sagot ni Lakan. Ngunit walang nagbago sa kanyang tono. Pero pasensya ka na, Miss Soliman. Hindi ako humahawak ng mga ganitong kaso. Tatayo na sana siya. Isang malinaw na senyales na tapos na ang kanilang usapan. Sa gitna ng kanyang desperasyon, isang pangalan ang lumabas sa kanyang bibig. Paano kung sinabi kong hindi lang si Silas ang sangkot dito? Humina ang kanyang boses. Ang kaibigan ko, si Dalisay Lagdameo, kasabwat siya. Sa pagbanggit ng pangalang yon, natigilan si Lakan. Ang kaninang pagkabagot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matalas na interes. Dahan-dahan siyang umupo muli. Tinitigan niya si Hiraya na para bang ngayon lang niya ito tunay na nakita. Anong sinabi mo? Tanong niya. Ang boses ay mas mababa at mas seryoso. Ulitin mo ang pangalan. Dalisay Lagdameo? Ulit ni Hiraya. Nagtataka sa biglaang pagbabago ng bunwigi. Tumahimik si Lakan ng ilang sandali. Ang kanyang mga daliri ay nagtambol sa mesa. Ang problema mo, Hiraya, sabi niya sa wakas, ay mas malaki pa sa inaakala mo. Hindi ito tungkol sa isang nalokong asing-alokong asawa o sa ninakaw na shares. Mas malalim, mas madumi. Tumayo siya at lumapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. 6 na buwan akong nagtrabaho bilang legal counsel para sa Diwatech bago ako umalis. May mga napansin akong hindi tama. Mga transaksyon na walang katapat na produkto. Mga encrypted accounts na dumadaan sa mga backdoors ng system ninyo. Masyadong malinis, masyadong perpekto. Humarap siyang muli kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagay na hindi maintindihan ni Hiraya. Akala ko noon si Silas ang nasa likod nito, pero masyado siyang maingay, masyadong hambog. Hindi siya ganun katalino para magtago ng ganoong kalaking operasyon. Anong operasyon? Nalilitong tanong ni Hiraya. Money laundering. Diretsong sabi ni Lakan. Ang Diwatech ay isang higanting washing machine para sa pera ng mga internasyonal na sindikato. At ang nagpapatakbo ng lahat ng ito, ang tunay na utak sa likod ng lahat, ay hindi si Silas Montemayor. Humakbang siya palapit sa mesa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Hiraya. Kundi ang babaeng pinagkatiwalaan mo ng buong buo. Ang kaibigan mo, si Dalisay. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Hiraya. Imposible, si Dalisay. Ang mahiyain at mabait na si Dalisay, ngunit habang inaalala niya ang nangiti nito sa convention, ang kasiguraduhan sa mga mata nito sa kanilang mansyon. Nagsimulang magkaroon ng saysay ang lahat. Isang nakakatakot na saysay. Kaya kita tinatanggihan kanina. Patuloy ni Lakan. Dahil ang laban na ito ay hindi para sa korte ng pamilya. Ito ay isang laban na maaaring ikamatay mo. Nakita ni Lakan ang takot sa mga mata ni Hiraya. Ngunit nakita rin niya ang isang bagong apoy na nagsisimulang magliyab sa likod ng takot na yon. Ang apoy ng galit. Gusto kitang tulungan, Hiraya, para sa ama mo at para sa hustisyang matagal ko nang gustong makamit, sabi niya. Pero may isang kondisyon. Kailangan nating kumuha ng ebidensya mula sa loob at ikaw lang ang makakagawa noon. Kailangan mong bumalik sa Diwatech. Paano? Tanong ni Hiraya. Kilala nila ako. Hindi na, sagot ni Lakan. Isang plano ang nabubuo sa kanyang isip. Hindi na nila kikilalanin ang bagong ikaw. Kailangan mong mamatay, Hiraya Soliman. At mula sa iyong abo, isisilang natin ang isang bagong tao na may bagong pagkatao. Isang taong makakapasok sa Diwatech nang hindi nila namamalayan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Hiraya. Ang kanyang tanong ay isang hamon. Ang tanong,
Hanggang saan mo kayang isugal ang lahat para sa katarungan? Nawala ang takot sa mga mata ni Hiraya. Napalitan ito ng isang matigas na determinasyon. Ang babaeng umiiyak sa ilalim ng ulan ay wala na. Ang babaeng kaharap ni Lakan ngayon ay isang babaeng wala nang pwedeng iwaksi. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang desisyon ay buo na. Lahat. Ang mga sumunod na linggo ay isang malabo at mahirap na proseso ng pagbabago. Sa tulong ni Lakan, unti-unting namatay si Hiraya Soliman. Ang una ay ang kanyang mahabang buhok na laging pinupuri ni Silas. Sa isang maliit na barberya, pinutol niya ito hanggang sa may taas ng balikat. Isang istilong simple at halos hindi mapapansin. Sumunod ang kanyang pananamit. Ang mga eleganteng bestida at mamahaling sapatos ay napalitan ng mga simpleng blusa, slacks at salamin na walang grado na bahagyang nagtatago sa hugis ng kanyang mga mata. Pati ang kanyang kilos at pananalita ay binago niya. Gabi-gabi, sa harap ng salamin sa maliit na apartment, pinapractice niya ang isang bagong postura, isang bagong paraan ng paglalakad, at isang boses na bahagyang mas mababa at mas walang kumpas. Si Leila Cruz ay hindi si Hiraya Soliman. Paalala ni Lakan isang gabi habang tinuturuan siya. Si Leila ay isang mahusay na IT specialist mula sa probinsya. Magaling, pero hindi kasing galing mo. Laging kang mag-iwan ng espasyo para sa pagkakamali. Ang pagiging perpekto ay ang maglalagay sa iyo sa kapahamakan. Nang dumating ang araw ng kanyang panayam sa Diwatek, ang kaba sa dibdib ni Hiraya ay halos hindi niya makontrol. Pagpasok niya sa lobby ng gusaling dati, ay pag-aari niya. Para siyang isang multo na bumalik sa sarili nitong libingan. Ang bawat pamilyar na mukha na nakakasalubong niya ay isang pagsubok. Ngunit walang sino man ang nagbigay sa kanya ng pangalawang tingin. Para sa kanila, siya ay isa lamang sa maraming aplikante. Ang pinakamabigat na pagsubok ay ang pagharap sa taong sisira sa kanya. Pumasok siya sa opisina ng bagong Chief Operating Officer. Doon, nakaupo sa likod ng isang malaking mesa. Ang dating mesa ni Hiraya ay si Dalisay Lagdamyo. Mukhang mas makapangyarihan at mas kumpiyansa kaysa dati. Miss Leila Cruz? Tanong ni Dalisay. Ang mga mata nito ay sinisipat siya mula ulo hanggang paa. Opo, ma'am, sagot ni Hiraya. Gamit ang boses na pinagpraktisan niya. Nagsimula ang panayam. Ang bawat tanong ni Dalisay tungkol sa system architecture at data security ay parang mga karayom na tumutusok sa puso ni Hiraya. Paano niya sasagutin ang mga tanong tungkol sa isang sistema na siya mismo ang nagdisenyo? Paano niya ipapaliwanag ang isang algorithm na ipinangalan pa niya sa kanyang ina? Sa iyong resume, nakalagay na pamilyar ka sa Soliman algorithm para sa data encryption, sabi ni Dalisay, isang bahid ng pagmamataas sa kanyang boses na para bang siya ang may-ari ng pangalang iyon. Can you explain its core function? Napalunok si Hiraya. Ito po ay isang multi-layer encryption protocol na nagbabago ng security keys bawat 30 segundo na ginagawang halos imposible na ma-breach. Paliwanag niya. Pilit na iniiwasan ang mga technical na detalye na tanging ang lumikha lamang ang makakaalam. Tumango si Dalisay, tila kontento. Magaling. Mukhang alam mo ang iyong ginagawa. Walang bahid ng pagkilala sa mga mata nito. Para kay Dalisay, siya ay isang estranghero lamang, isang kasangkapan na pwedeng gamitin. Natanggap siya. Ang unang araw niya bilang si Leila Cruz ay isang walang katapusang pagpapahirap. Habang naglalakad siya sa mga pasilyo, nakikita niya ang mga pagbabago. Ang mga larawan nila ni Silas ay pinalitan ng mga abstract na sining. Ang kanyang dating team ay pinamumunuan na ng ibang tao. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay nang mapadaan siya sa dating opisina ng CEO. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Sa loob,
Nakita niya si Silas na nakatayo sa likod ni Dalisay, na nakaupo sa kanyang dating silya. Marahan nitong minasahe ang mga balikat nito habang sabay silang tumitingin sa isang dokumento. Isang eksena ng kaswal na intimasya, isang eksena ng dalawang taong komportable sa kanilang ninakaw na mundo. Naramdaman niya ang pag-akyat ng galit sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumugod, sumigaw, at sabihin sa lahat ang katotohanan. Ngunit naramdaman niya ang pag-vibrate ng isang maliit na earpiece na nakatago sa kanyang tainga. Huminga ka, Hiraya. Bulong ng boses ni Lakan mula sa kabilang linya. Huwag mong hayaang makita nila ang galit mo. Gamitin mo iyan. Gawin mo yang gasolina. Tama si Lakan. Pinikit niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa kanyang maliit na cubicle sa IT department. Nang gabing iyon, nang halos wala ng tao sa opisina, nagsimula ang tunay nilang misyon. Okay, Layla, sabi ni Lakan sa earpiece. Pumunta ka sa server room. May 5 minuto ka bago dumaan ang security guard sa area na yan. Tahimik na tumayo si Hiraya at naglakad patungo sa server room. Ginamit niya ang access card na ibinigay sa kanya. Sa loob, ang ugong ng mga server ay nakabibingi. Hanapin mo ang server 04. Sa likod, mayroong maintenance port. Utos ni Lakan. Isaksak mo ang USB drive na ibinigay ko sa'yo. Mag-i-install ito ng isang tracking software. Tatagal ito ng 2 minuto. Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya habang sinusunod ang mga tagubilin. Bawat segundo ay parang isang oras. Sa kalagitnaan ng pag-install, narinig niya ang mga yabag papalapit sa pasilyo. Ang security guard. Bilisan mo, Hiraya, sabi ni Lakan. May pag-aalala sa kanyang boses. Nang eksaktong umabot sa 100% ang installation, mabilis niyang binunot ang USB at isinara ang panel. Paglabas niya ng pinto, kasalubong niya ang guard. Gabi na, miss. Anong ginagawa mo rito? Tanong ng guard. May tiningnan lang na error sa system. Pinapacheck ni Ma'am Dalisay. Mabilis niyang sagot. Pilit nang ngumingiti. Tumango lang ang guard at nagpatuloy sa paglalakad. Nakahinga siya ng maluwag at bumalik sa kanyang mesa. Nang pauwi na siya, habang inaayos ang kanyang mga gamit, aksidenteng nahulog ang kanyang pluma. Isang mamahaling pluma na may nakaukit na HS. Regalo yon ni Silas sa kanya noong kanilang 5 anibersaryo. Mabilis siyang yumuko para pulutin ito, ngunit may isang kamay na naunang dumampot. Ingat ka, sabi ng isang pamilyar na boses. Tumingala siya. Si Silas. Nakatayo sa harap niya. Hawak ang pluma. Inabot nito sa kanya. Ngunit bago niya makuha, napansin nito ang inisyal. Tinitigan siya ni Silas. Isang kakaibang tingin ang gumuhit sa mukha nito. Isang pagtatangkang mag-alala ng isang bagay na matagal nang nakalimutan. May kamukha ka mo, sabi nito. Halos pabulong. Pero hindi ko maalala kung sino. Ang mga salita ni Silas. May kamukha ka niya ay umalingaw-ngaw sa isip ni Hiraya. Ilang araw matapos ang kanilang pag-uusap. Ang panganib ay mas malapit kaysa sa inaakala niya. Bawat tingin sa kanya ng mga dating katrabaho ay tila isang paghuhusga. Kailangan nilang bilisan. Isang gabi, habang pauwi na siya, tumunog ang kanyang earpiece. Boses ni Lakan. Hiraya, may nakita ako. Sabi nito, may bahid ng pagkaapura. Ang software na in-install mo, may na-flag itong isang unusual data transfer. Maliit lang, pero ang pinagtataka ko, dumaan ito sa lumang terminal mo sa CEO's office, isang terminal na dapat ay deactivated na. Anong ibig sabihin niyan? Tanong ni Hiraya. Hindi ko sigurado, pero isa lang ang paraan para malaman. Kailangan mong pumasok doon ngayong gabi. Ang ideya ng pagbabalik sa opisinang yon,
Ang sentro ng kanyang dating mundo ay nagdulot ng lamig sa kanyang sikmura. Ngunit alam niyang kailangan. Ito na ang hudyat na hinihintay nila. Hating gabi, ang Diwatek Tower ay isang tulog na higante. Ang mga ilaw sa loob ay iilan na lamang. Gamit ang isang master access card na nagawa ni Lakan, nakapasok si Hiraya sa gusali. Ang bawat hakbang niya sa tahimik na pasilyo ay dinig na dinig. Ang susunod na security patrol ay dadaan dyan sa loob ng 10 minuto. Bulong ni Lakan sa kanyang tainga. Diretso ka lang sa opisina. Walang CCTV sa loob. Nang marating niya ang pinto ng CEO's office, sandali siyang natigilan. Napakaraming alaala ang nabuo sa likod ng pintong yon. Ngayon, papasukin niya ito bilang isang magnanakaw sa sarili niyang kaharian. Pinihit niya ang doorknob at pumasok. Ang amoy sa loob ay pareho pa rin. Isang mamahaling pabango na paborito ni Silas. Ang mga kasangkapan ay pareho, ngunit ang pakiramdam ay banyaga. Nagtungo siya sa malaking bookshelf na gawa sa mahogany na nasa likod ng mesa. Noong masaya pa sila, gumawa sila ni Silas ng isang maliit na sikretong compartment dito. Ang paraan para buksan ito ay sa pagpindot sa ika-3 aklat mula sa kaliwa sa ika-2 hilera. Doon nila itinatago ang mga munting alaala. Ang unang sulat ni Silas para sa kanya, ang mga tiket ng una nilang pelikula. Isang tuyong bulaklak. Nanginginig ang kamay na pinindot niya ang aklat. Isang mahinang tunog ang narinig niya at isang maliit na panel ang bumukas. Ngunit ang laman nito ay hindi ang mga alaala na inaasahan niya. Wala ang mga sulat, wala ang mga tiket. Ang nandoon ay isang bagay lamang. Isang manipis, luma, at itim na leather-bound notebook. Kinuha niya ito. Hindi ito pamilyar. Hindi ito sa kanya. At tiyak na hindi ito kay Silas. Binuksan niya ito. Ang laman ay mga listahan ng mga petsa at halaga na nakasulat sa isang pamilyar na sulat kamay. Ang sulat kamay ng kanyang ama. Sa una, inakala niyang ito ay isang lumang ledger ng negosyo. Ngunit habang binabasa niya, napansin niya ang isang paulit-ulit na pangalan sa tabi ng bawat halaga. Isang pangalan na nakasulat bilang benepisyaryo ng buwan ng sustento. Paulit-ulit na binasa ni Hiraya ang pangalan. Umaasang nagkamali lang siya ng basa, na pinaglalaruan lang siya ng madilim na silid at ng kanyang pagod na mga mata. Ngunit malinaw ito, nakasulat ng paulit-ulit sa bawat pahina, taon-taon. Dalisay Lagdameo. Nabitiwan ni Hiraya ang notebook. Ang pagbagsak nito sa makapal na karpet ay halos walang tunog, ngunit sa kanyang pandinig, ito ay kasing lakas ng isang pagsabog. Si Dalisay. Biglang nag-flashback sa kanyang isip ang lahat. Ang pagdating ni Dalisay sa kanilang buhay, isang mahirap na dalaga mula sa probinsya na malayong kamag-anak daw nila. Ang pagtulong ng kanyang ama na makapasok ito sa magandang paaralan. Ang pag-ampon nila ni Hiraya sa kanya bilang isang tunay na kaibigan, isang kapatid. Ang lahat ng kabaitan, ang lahat ng pagtitiwala, lahat pala ay isang kasinungalingan, isang malaking pagpapanggap. Ang puot ni Dalisay ay hindi pala isinilang mula sa inggit sa kanyang tagumpay. Ito ay isinilang mula sa isang lihim na mas malalim pa. Isang lihim na itinago mismo ng kanyang ama. Hiraya, anong nangyayari? Tanong ni Lakan sa earpiece. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Narinig ko ang pagbagsak. Kailangan mo nang umalis dyan. Pinulot niya ang notebook. Isiniksik sa loob ng kanyang damit at walang imik na lumabas ng opisina. Nakalabas siya ng gusali na hindi namamalayan. Ang kanyang isip ay manhid. Sa ligtas na lugar ng apartment, ibinagsak niya ang notebook sa harap ni Lakan. Ano to? Tanong nito. Basahin mo, utos ni Hiraya. Ang boses niya ay walang buhay. Binuklat ni Lakan ang notebook.
Nakita ni Hiraya ang pagbabago sa kanyang mukha habang binabasa niya ang mga pahina mula sa pagkalito hanggang sa pag-unawa at sa huli sa isang mabigat na pagbuntong hininga. Kaya pala, bulong ni Lakan. Alam mo, tanong ni Hiraya, isang bagong galit ang umuusbong. May alam ka tungkol dito? Hinala lang, pag-amin ni Lakan. Noong nagtatrabaho ako sa Diwa Tech, sinubukan kong imbestigahan ang background ni Dalisay. May mga butas, mga impormasyong hindi magtugma, pero wala akong mahanap na ebidensya. Ngayon malinaw na ang lahat. Tumingin siya kay Hiraya. Ang laban na ito, mas personal pa pala kaysa sa inakala natin. Personal. Ang salitang yon ay hindi sapat. Ito ay isang pagtataksil na bumalot sa buong pagkatao niya. Ang lalaking minahal niya, ang babaeng itinuring niyang kapatid. At ngayon, ang amang tiningala niya. Lumapit si Hiraya sa bintana at tumingin sa labas, sa mga ilaw ng syudad na dati simbolo ng kanyang mga pangarap. Ngayon, ang mga ito ay mga saksi sa kanyang pagkawasak. Ang pagtataksil ni Silas at Dalisay ay isang sugat na malalim. Ngunit ang pagtuklas na ang pundasyon ng kanyang buhay, ang pagmamahal at integridad ng kanyang ama, ay may lamat din. Iyon ay isang sakit na walang kapantay. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. At ang babaeng nakatingin pabalik ay may isang bagong tanong sa kanyang mga mata. Isang tanong na mas nakakatakot kaysa sa lahat. Ano pa ba ang hindi ko alam? Ang pagkatuklas sa lihim ng kanyang ama ay nag-iwan ng isang malalim na sugat kay Hiraya. Ngunit kasabay nito ay nagbigay din ito ng isang nakakakilabot na kalinawan. Ang galit ni Dalisay ay hindi lamang inggit. Ito ay puot na inipon sa loob ng maraming taon. Mas lalo siyang naging mapanganib at tila naramdaman ni Dalisay ang pagbabago sa hangin. Nagsimula siyang maging mas mapagmatsyag, mas suspetsoso. Isang araw, ipinatawag niya si Leila sa kanyang opisina. Leila, may bago akong proyekto para sa'yo. Sabi ni Dalisay, itinuturo ang isang folder sa kanyang mesa. Ito ang data mula sa ating mga bagong international inventors. Masyadong sensitibo. Gusto kong ikaw mismo ang mag-encrypt nito gamit ang Solomon algorithm. At gusto kong i-double check mo ang bawat linya. Walang pwedeng magkamali. Habang nagsasalita si Dalisay, ang mga mata nito ay hindi bumibitiw sa kanya, na para bang sinusubukan nitong makita ang anumang bahid ng pag-aalinlangan. Naintindihan agad ni Hiraya. Isa itong bitag, isang pagsubok. Ang mga datos na ito ay tiyak na peke, isang pain para makita kung ano ang gagawin niya rito. Masusunod po, ma'am, sagot ni Hiraya. Pinapanatili ang kanyang kalmadong ekspresyon. Sa kabilang dako, si Silas ay nagsimulang magpakita ng kakaibang interes sa kanya. Siguro dahil sa pagkakahawig na nakita niya o siguro dahil sa konsensya, nagsimula itong humanap ng mga pagkakataon para makausap si Leila. Isang hapon, habang nagtitimpla siya ng kape sa pantry, lumapit ito. Kumusta ang trabaho, Leila? Tanong nito. Kinakaya mo ba ang ugali ni Dalisay? May bahid ng pagod at hinanakit sa boses nito. Okay lang po, sir. Trabaho lang po, maikli niyang sagot. Iniiwasan ng kanyang mga mata. Huwag mo na akong tawaging sir, sabi ni Silas, sumandal sa counter. Silas na lang. Nagbuntong hininga ito. Alam mo, ipinapaalala mo sa akin ang isang taong dati kong kilala. Ganyan din siya. Masyadong dedikado sa trabaho. Hindi niya napapansin ang mga bagay sa paligid niya hanggang sa huli na ang lahat. Ang bawat salita ni Silas ay parang insulto. Ang lakas ng loob niyang magsalita ng ganito na para bang siya ang biktima. Ngunit pinigilan ni Hiraya ang kanyang sarili. Ito ay isang pagkakataon. Mukhang marami po kayong pinagdadaanan, Sir Sasimante Silas. Sabi niya,
Sinubukan magtunog na may simpatsya. Iyon lang ang kailangan ni Silas. Nagbuhos ito ng kanyang mga sama ng loob. Ang pagiging possessive ni Dalisay, ang pressure mula sa mga investors, ang buhay na hindi pala niya ginusto. Nakikinig lang si Hiraya at sa bawat salita nito, mas lalo niyang nakikita ang isang lalaking duwag at makasarili. Hindi ang halimaw na nasa isip niya, kundi isang taong mahina na nalunod sa sarili niyang kasakiman. Ang mga gabing iyon, ang tanging kanlungan ni Hiraya ay ang mga pag-uusap nila ni Lakan. Sa Kapihan Payapa, isang maliit at tagong coffee shop, doon sila nagkikita para pag-usapan ang kanilang mga susunod na hakbang. Bitag nga ang data file, kumpirma ni Hiraya isang gabi habang ipinapakita kay Lakan ang kopya sa kanyang laptop. May mga hidden trackers at command lines dito. Kung sinubukan kong i-access ang main network gamit ito, malalaman niya agad. Gaya ng inaasahan, sabi ni Lakan, ang kanyang mga mata ay seryosong nakatutok sa screen. Pero magagamit natin ito laban sa kanya. Pwede nating i-modify ang trackers para magpadala ng maling impormasyon. Habang nagtatrabaho sila, hindi sinasadyang natabig ni Hiraya ang kanyang tasa ng mainit na kape at natapon ito sa kanyang kamay. Aray! Daing niya. Agad na napatayo si Lakan. Kumuha ito ng yelo mula sa counter at maingat na ibinalot sa panyo. Lumapit ito sa kanya at marahang hinawakan ng kanyang kamay. Idinampi ang malamig na panyo sa namumulang balat. Dahan-dahan lang, sabi nito. Ang boses ay malumanay. Isang bagay na bihira niyang marinig. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng malabong ilaw ng kapihan, nawala ang diwatek, ang paghihiganti at ang sakit. Ang natira lang ay ang mainit na pag-aalala sa mga mata ni Lakan at ang marahan nitong paghawak sa kanyang kamay. Napatingin siya sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita niya ang lalaki sa likod ng seryosong abogado. Isang lalaking may sarili ring mga sugat, ngunit handang gamutin ang sugat ng iba. Nagkatitigan sila ng ilang sandali, isang katahimikang mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Dahan-dahang inilapit ni Lakan ang mukha nito sa kanya at inakala ni Hiraya na hahalikan siya nito. Ngunit sa huling sandali, tumigil ito at marahang bumulong. Mag-iingat ka lagi, Hiraya. Ang pagbanggit nito sa kanyang tunay na pangalan ay nagpabalik sa kanila sa realidad. Binitawan nito ang kanyang kamay, ngunit ang init ng hawak nito ay nanatili. Sa loob ng ilang araw, pinag-aralan nilang mabuti ang bitag ni Dalisay. Sa huli, nagawa nilang i-decrypt ang file nang hindi na-a-activate ang mga trackers. At sa loob, sa likod ng mga peking datos, nakakita sila ng isang bagay na totoo. Isang fragment ng isang heavily encrypted na ledger. Isang pangalan ng bangko sa Cayman Islands at isang petsa ng malaking transaksyon. Ito na, sabi ni Lakan. Ang kanyang boses ay puno ng pananabik. Ito ang ugat ng lahat. Kung makukuha natin ang buong ledger na ito, tapos ang laro ni Dalisay. Ngunit ang ledger ay hindi nasa digital form. Ayon sa kanilang impormasyon, ang pisikal na kopya na nakatago sa isang hard drive ay hawak ng isang kasosyo ni Dalisay sa labas ng bansa na darating sa Pilipinas para sa transaksyon. Ako na ang bahala rito, sabi ni Lakan. Alam ko kung saan sila magkikita. Kukunin ko ang hard drive. Delikado ito, Hiraya. Kailangan mong magtiwala sa akin. Mag-iingat ka, Lakan, sabi ni Hiraya. Isang tunay na takot ang gumuhit sa kanyang puso. Pangako, sabi ni Lakan. At sa pagkakataong yon, hinawakan niyang muli ang kanyang kamay at pinisil ito. Babalik ako. Babalikan mo kita. Bago siya umalis, tumingin siya kay Hiraya. Mag-iingat ka, Hiraya, sabi niyang muli. Sa pagkakataong ito,
Hindi na ito isang babala, kundi isang pangako na puno ng damdamin. Habang si Lacan ay nasa kanyang mapanganib na misyon, sa loob ng Diwatek, isang bagyo ang namumuo. Ang software na itinanim ni Hiraya ay gumagana ng perpekto. Masyado itong perpekto. At iyon ang nagbigay ng hinala kay Dalisay. Sa kanyang opisina, hating gabi na, mag-isang sinuri ni Dalisay ang mga system logs. Hindi siya programmer na kasing galing ni Hiraya. Ngunit tuso siya. Napansin niya ang isang maliit na data packet na paulit-ulit na ipinapadala palabas ng kanilang network. Isang packet na perpektong nagkukubli bilang isang system maintenance check. Masyadong malinis, masyadong regular. Sa tulong ng isang third-party security expert, binuksan nila ito. At bumungad sa kanya ang katotohanan. Isang tracking software, isang espiya sa loob ng kanyang imperyo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hindi ito isang simpleng corporate espionage. Alam niyang konektado ito sa lahat. Ang mukha ni Leila Cruz ay biglang lumitaw sa kanyang isip. Ang babaeng yon, hindi niya ito kinumpronta. Alam niyang may mas madaling paraan para makuha ang katotohanan. May isang taong mahina ang loob. Kinabukasan, ang tensyon sa opisina ay halos nahihipo. Ipinatawag ni Dalisay si Silas. Pagpasok pa lang ni Silas sa pinto, isang babasaging paperweight ang lumipad at sumalpok sa pader sa tabi ng kanyang ulo. Anong problema mo? Sigaw ni Silas, nanginginig sa gulat. Ikaw ang problema ko. Sigaw pabalik ni Dalisay. Ang kanyang mukha ay nababalot ng puot. Lumapit siya at marahas na itinulak ito. Sino si Leila Cruz? Sino siya, Silas? At sino ang kasabwat niya? Namutla si Silas. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Isa lang siyang empleyado. Huwag mo akong gawing tanga. Dinuro siya ni Dalisay. May espiya sa loob ng kumpanya at alam kong may alam ka. Ang paglapit-lapit mo sa babaeng yon. Akala mo ba hindi ko napapansin? Sa ilalim ng matinding galit ni Dalisay, unti-unting gumuho ang tapang ni Silas. Nakita niya sa mga mata nito ang isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa anumang batas. Isang klase ng galit na kayang pumatay. Hindi ko siya kilala. Maniwala ka. Pagmamakaawa ni Silas. Pero may isang abogadong nagtatanong tungkol sa atin. Si Lacan Arellano, dati nating legal counsel. Natigilan si Dalisay. Ang pangalan ay pamilyar. Ang lalaking bigla na lang umalis. Anong kinalaman niya rito? Siya ang nag-iimbestiga. May gusto siyang patunayan. Sa wakas, bumigay si Silas. May kukunin siyang ebidensya ngayong gabi sa isang kasosyo mo. Sa bodega sa may pier. Yun lang ang alam ko, Dalisay. Pangako. Isang malamig at kalkuladong nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Dalisay. Ang galit niya ay napalitan ng isang mas kalmadong panganib. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ibigay mo sa akin ang eksaktong lokasyon. Samantala, sa kanyang apartment, hindi mapakali si Hiraya. Kanina pa dapat tapos ang misyon ni Lacan. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang kanyang telepono, naghihintay sa tawag nito. Ang bawat minuto ng paghihintay ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Ang pag-aalala niya ay hindi na lamang para sa misyon, para na ito kay Lacan. Sa lalaking nagbigay sa kanya ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. At sa wakas, nagring ang telepono. Ang pangalan ni Lacan ang nasa screen. Mabilis niya itong sinagot. Ang kanyang puso ay kumakabog. Lacan? Hiraya! Sagot ng boses sa kabilang linya. May halong pagod ngunit puno ng tagumpay. Nakuha ko na. Nakuha ko na, Hira. Nakuha ko na lahat. Isang malaking bigat ang nawala sa dibdib ni Hiraya. Napahawak siya sa mesa. Halos manghina ang kanyang mga tuhod sa ginhawa. Salamat sa Diyos. Mag-ingat ka sa pag-uwi, Lacan. Oo, pauwi na ako ko sa'yo. Bigla,
May narinig si Hiraya na isang malakas na kaluskos sa kabilang linya. Isang tunog ng nabasag na salamin. Lakan, anong nangyari? Tanong niya. Ang kaba ay mabilis na bumabalik. May mga tao rito. Narinig niyang bulong ni Lakan. Ang boses nito ay biglang naging alerto at tenso. Narinig niya ang tunog ng pagtakbo ng mga sigawan. Hiraya, makinig ka. Lakan, umalis ka na dyan. Sigaw ni Hiraya sa telepono. Ang takot ay gumagapang na sa kanyang lalamunan. Hindi na yata ako aabot. Sabi ni Lakan, humihingal. At sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng panganib, ang huling mga salitang narinig niya mula rito ay malinaw, desperado at puno ng katotohanan. Mahal kita, Hiraya. Pagkatapos noon, isang matinis at nakabibinging tunog ang kanyang narinig. Isang putok na bumasag sa katahimikan ng gabi at sa kanyang puso. Ang linya ay naputol. Lakan? Lakan! Sigaw ni Hiraya sa telepono. Lakan! Sumagot ka! Ngunit wala nang sumasagot. Tinitigan niya ang screen ng kanyang telepono. Ang mga salitang nakasulat doon ay malamig at walang awa. Call ended. Ang mga sumunod na oras ay isang malabong panaginip ng sakit at pagtanggi. Paulit-ulit na tinawagan ni Hiraya ang numero ni Lakan. Ngunit isang malamig na boses mula sa network provider ang laging sumasagot. Ang kanyang mga sigaw ay naging mga hikbi hanggang sa wala ng luhang lumabas mula sa kanyang mga mata. Naupo siya sa sahig ng kanyang apartment, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod habang ang mga huling salita ni Lakan, "Mahal kita, Hiraya," ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isip. Isang pag-amin na kasing tamis ng pulot, ngunit kasing pait ng lason. Kinabukasan, lumabas ang balita. Isang maliit na artikulo sa online news, nakatago sa ilalim ng mas malalaking headline. Abogado, patay sa isang hit and run malapit sa pier. Isang larawan ni Lakan ang kasama nito. Isang larawang kuha noong mga mas masaya pa siyang araw. Isang aksidente. Isang kasinungalingan. Alam ni Hiraya ang totoo. Hindi yun aksidente. Pinatay nila siya. Isang bagong klase ng lamig ang bumalot kay Hiraya. Mas malamig pa kaysa sa kalungkutan. Isang lamig na nagpatigas sa kanyang puso at naglinaw sa kanyang isip. Ang pagdadalamhati ay nagbigay daan sa isang tahimik at determinadong galit. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pagiging biktima. Ipinangako niya sa sarili, sa alaala ni Lakan, na hindi masasayang ang kanyang sakripisyo. Binuksan niya ang kanyang laptop. Habang tinitingnan niya ang kanyang email, isang notification ang lumitaw. Isang bagong email. Ang nagpadala, Lakan Arellano. Ang subject, kung nababasa mo ito, ang email ay nakaschedule na maipadala 2 oras matapos ang huli nilang pag-uusap. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Ito ay isang maikling mensahe, ngunit ang bawat salita ay may bigat. Hiraya, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay hindi ako nakabalik. Huwag kang iiyak. Huwag kang susuko. Alam kong kaya mo. Nasa attachment ang lahat ng kopya ng ebidensya mula sa hard drive. Gamitin mo ito. Ituloy mo ang laban. Para sa hustisya. Para sa isang kinabukasan na karapat-dapat para sa'yo. Mabuhay ka, Hiraya. Maging malaya ka. Sa ilalim ng mensahe ay may isang attachment. Isang zip file na pinangalan ng katotohanan. Naroon ang lahat. Ang mga bank transaction, ang mga pangalan, ang mga recording, ang bagay na ikinamatay ni Lakan. Ngunit may isang bagay pa siyang naramdaman. Isang kakaibang pagkahilo at pagduduwal na ilang araw na niyang nararanasan, ngunit isinasantabi lang dahil sa stress. Isang hinala ang nabuo sa kanyang isip. Isang hinala na halos imposible, ngunit kasabay nito
ay nagbibigay ng isang munting sinag ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Nang araw na yon, pumunta siya sa isang maliit na klinika sa kabilang bahagi ng lungsod. Makalipas ang isang oras ng paghihintay na parang habambuhay, tinawag siya ng isang matandang doktora. "Congratulations, Miss Cruz," sabi ng doktora, nakangiti. "You are 6 weeks pregnant." Parang huminto ang mundo ni Hiraya. Buntis siya. Magkakaanak sila ni Lakan. At may idinagdag pa ang doktora habang tinitingnan ang resulta ng ultrasound. At mukhang napaka-espesyal ng pagbubuntis mo. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 3. You're having triplets, Hija. Triplets. 3 maliliit na tibok ng puso. 3 piraso ni Lakan na naiwan sa kanya. Pag-uwi niya sa apartment, tinitigan niya ang 3 maliliit na tuldok sa ultrasound picture. Ang kanyang mga luha na inakala niyang naubos na ay muling dumaloy. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito luha ng pighati, kundi luha rin ng isang bagong dahilan para mabuhay. Hindi na lang ito para sa kanya. Hindi na lang ito para sa paghihiganti. Para na ito sa kanila. Para sa 3 buhay na nasa loob niya na karapat-dapat sa isang mundong may hustisya. Ang galit niya ay naging isang matibay na baluti. Ang kanyang plano ay naging mas matalas. Ginamit niya ang isang bahagi ng ebidensya, isang recording ng pag-uusap ni Dalisay sa isa sa mga kasosyo nito, at ipinadala ito ng hindi nagpapakilala sa isang kilalang investigative journalist na matagal nang nag-iimbestiga sa mga ilegal na operasyon sa korporasyon. Pagkatapos, gamit ang isang pekeng email address at ang kanyang malalim na kaalaman sa internal communications ng Diwatech, gumawa siya ng isang press invitation. Ipinadala niya ito sa lahat ng malalaking media network. Ang anunsyo? Diwatech to unveil a groundbreaking new project that will change the future of technology. Isang engranding press conference na gaganapin sa mismong bulwagan kung saan siya winasak. Ang pain ay inilatag na. Tumingin si Hiraya sa kanyang refleksyon sa salamin. Wala na si Leila Cruz. Wala na rin ang wasak na si Hiraya Soliman. Ang babaeng nakatayo roon ay iba na. Isang ina, isang mandirigma, isang tagapaghiganti. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Para sa inyo at para sa kanya, bulong niya. Tatapusin ko ang laban na ito. Ang convention hall ay muling napuno ng mga tao. Mga mamamahayag na may dalang mga kamera, mga personalidad sa industriya, mga kasosyo sa negosyo, lahat ay naroon. Nag-aabang sa groundbreaking na anunsyo ng Diwatech. Sa backstage, naglalakad ng pabalik-balik si Dalisay. Nagtataka ngunit kasabay nito ay nasisiyahan sa biglaang atensyon. Sino ang nag-set up nito? Tanong niya sa kanyang assistant. Wala akong matandaan na inaprubahan ko to. Hindi ko rin po alam, ma'am, sagot ng assistant. Pero lahat po ng malalaking media network ay narito. Magandang publisidad po ito. Sa tabi niya, nakatayo si Silas, mukhang hindi mapakali. Mula nang mamatay si Lakan, naging para siyang isang multo, laging balisa at natatakot. Hindi maganda ang pakiramdam ko rito, Dali. Bulong niya. Tumahimik ka nga. Saway ni Dalisay. Ano man ito? Gagamitin natin ito para sa atin. Mayabang na umakyat sa entablado si Dalisay, kasunod si Silas. Ngumiti siya sa mga kumikislap na ilaw ng kamera, handa nang angkinin ang anumang papuri na ibabato sa kanya. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula niya. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit namin kayo ipinatawag ngayong gabi. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, biglang namatay ang mga ilaw sa entablado. Isang sandali ng pagkalito ang bumalot sa bulwagan at pagkatapos, ang malaking screen sa likod ng entablado na dapat sana ay magpapakita ng logo ng Diwatech ay biglang nagliwanag. Ang unang lumabas ay isang bank statement mula sa isang bangko sa Cayman Islands.
Milyon-milyong dolyar na pumapasok at lumalabas. Lahat ay konektado sa isang shell corporation na nakapangalan sa isang taong matagal nang patay. Nanlaki ang mga mata ni Dalisay. "Ano to? Patayin niyo yon yan!" Sigaw niya sa technical crew, ngunit walang sumunod. Sumunod na lumabas sa screen ang mga email, mga detalyadong pag-uusap sa pagitan ni Dalisay at ng mga kilalang international syndicate. Tinatalakay ang porsyento ng perang lilinisin nila gamit ang mga proyekto ng Diwatech. Ang bulungan sa mga manunood ay nagsimulang lumakas. Nagiging isang malakas na ugong ng pagkabigla at iskandalo. "Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan." Sigaw ni Silas, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. At pagkatapos ay dumating ang pinakamatinding ebidensya. Isang audio recording. Ang boses ni Dalisay, malinaw na malinaw, habang kausap ang isang kasosyo. "Siguraduhin niyong malinis ang pagkakagawa. Walang dapat maiwang bakas. Ang abogadong yon, si Lacan Arellano, kailangan niyang mawala." Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa mga manonood. Ang hit and run ay hindi aksidente. Ito ay isang pagpatay. Ngunit hindi pa doon natapos. Sumunod ang isa pang recording. Ang boses naman ni Silas, garalgal at puno ng takot. Ito ang kanyang pag-uusap sa telepono kay Dalisay. "May kukunin siyang ebidensya ngayong gabi. Sa bodega sa may pier. Iyon lang ang alam ko, Dalisay. Pangako." Ang recording na yon ang nagpatahimik sa buong bulwagan. Ang recording na yon ang naglantad sa huling piraso ng katotohanan. Ang kaduwagan ni Silas ang direktang nagtulak kay Lacan sa kanyang kamatayan. Siya ang pumatay sa pag-asa ni Hiraya. Sa entablado, si Dalisay ay namutla na parang papel. Si Silas naman ay napaluhod. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatakip sa kanyang mukha, na para bang kaya niyang pagtaguan ang katotohanang siya mismo ang nagsiwalat. At sa gitna ng kaguluhan, isang spotlight ang bumukas sa gilid ng entablado. Mula sa dilim, isang babae ang dahan-dahang lumakad papalabas. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida. Ang kanyang buhok ay maikli. Ang kanyang mukha ay payapa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang apoy na kayang tumupok ng isang buong syudad. Hindi na siya si Leila Cruz. Hindi na rin siya ang dating Hiraya Soliman. Siya ay isang bagong nilalang. "Ako si Hiraya Soliman," deklara niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. "At ito ang kwento kung paano nila ninakaw ang aking buhay." Ang pagkabigla sa mukha ni Dalisay ay napalitan ng purong pagkamuhi. "Ikaw?" Sa hudyat na yon, biglang bumukas ang mga pinto sa likuran ng bulwagan. Pumasok ang mga pulis, mabilis at organisado. Umakyat sila sa entablado. "Dalisay Lagdameo, inaaresto ka namin para sa pandaraya, money laundering, at sa pagpaplano ng pagpatay kay Lacan Arellano," sabi ng isang opisyal. "Hindi. Hindi niyo ako pwedeng galawin. Hindi niyo alam kung sino ang mga babanggain niyo." Nagpupumigla si Dalisay habang pinupusasan. Napatingin siya kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng lason. "Sana mabulok ka sa impyerno, kapatid." Sigaw niya. Ang salitang kapatid ay binitawan niya na may kasamang lahat ng pait sa mundo. Si Hiraya ay tumingin lamang sa kanya, hindi ng galit, kundi ng isang bagay na mas malalim. Awa. Awa para sa isang kaluluwang nilamon ng inggit at puot. Binalingan ng mga pulis si Silas na nakaluhod pa rin sa sahig, umiiyak. "Tumayo ka, sasama ka rin sa amin." Ang mga kamera ay walang tigil sa pag-flash. Ang iskandalo ng taon ay naganap sa harap mismo ng kanilang mga mata. Sa gitna ng lahat, si Hiraya Soliman ay nakatayo ng tuwid, hindi gumagalaw. Isang monumento ng katarungang sa wakas ay nakamit. Ang laban ay tapos na. 3 taon. Sa loob ng 3 taon, maraming nagbago. Ang Diwatech ay bumagsak at na-dissolve, ang mga ari-arian nito ay isinailalim sa gobyerno. Si Dalisay Lagdameo
ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo, ang kanyang international network ay nabuwag. Si Silas Montemayor, matapos tumestigo laban kay Dalisay, ay nakatanggap ng mas mababang sentensya, ngunit nawala sa kanya ang lahat: pera, reputasyon, at respeto sa sarili. Ang mundong dating kinabibilangan ni Hiraya ay naglaho na. Ngunit sa lugar nito, isang bago at mas maliwanag na mundo ang kanyang itinayo. Ang umaga ay nagsimula sa halakhak, hindi isa, kundi 3 maliliit na halakhak na pumuno sa isang maliwanag at maaliwalas na bahay malapit sa dagat. "Mama, habulin mo kami," sigaw ni Neo, ang pinakamatapang sa 3, habang tumatakbo sa sala. "Dahan-dahan lang, kuya." Saway naman ni Nilo, ang mas maingat, na hawak-hawak ang kamay ng kanilang bunsong kapatid na si Naren. Lumabas si Hiraya mula sa kusina. May hawak na 3 baso ng gatas, isang malambot na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. "Okay? Okay. Tama na yan. Kailangan nating mag-ready." Malaki ang araw na ito para kay Mama, di ba? Ang araw na yon ay ang grand launch ng kanyang bagong kumpanya, Hiraya Innovations, isang maliit ngunit mabilis na lumalagong tech company na nakatuon sa pagbuo ng mga educational software para sa mga bata. Isang kumpanyang itinayo niya mula sa simula, sa sarili niyang mga kamay, sa mga prinsipyong tapat at malinis. Sa launch event, ang bulwagan ay puno. Hindi ng mga mapagkunwaring business partners, kundi ng mga tunay na kaibigan, mga empleyadong naniniwala sa kanyang pananaw, at mga batang masayang ginagamit ang kanyang mga nilikha. Suot ang isang simpleng puting bestida, umakyat si Hiraya sa entablado, mas kumpiyansa at mas panatag kaysa dati. Ang Hiraya Innovations ay isinilang mula sa isang simpleng pangarap. Simula niya, isang pangarap na gamitin ang teknolohiya para magbigay ng liwanag, hindi para magtago sa dilim. Isang pangarap na ang bawat tagumpay ay may kasamang integridad. Habang nagsasalita siya, nakita niya sa audience ang kanyang 3 anak. Masayang kumakaway sa kanya sa pangangalaga ng kanilang yaya. Sila ang kanyang inspirasyon. Sila ang kanyang lakas. Ang buhay na alaala ni Lakan. Matapos ang kanyang talumpati, habang kinakausap niya ang mga bisita, isang pamilyar na anino ang lumapit sa kanya. Mas payat na ngayon, mas maraming kulubot sa mukha, at ang dating kayabangan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan. "Hiraya," sabi ni Silas Montemayor. "Silas!" Kalmadong sagot ni Hiraya. Hindi na siya nakakaramdam ng galit. "Wala na. Maganda ang kumpanya mo," sabi nito, iginagala ang paningin. "Ikaw pa rin. Ang galing mo pa rin." "Natuto ako," sabi ni Hiraya. Nagkaroon ng isang mahabang katahimikan. "Nakalaya na ako noong nakaraang buwan," sabi ni Silas. "Wala nang natira sa akin, Hiraya. Araw-araw kong pinagsisisihan ang lahat. Kung kaya ko lang ibalik ang oras," ang kanyang boses ay basag. "Patawarin mo sana ako, Hiraya. Hindi para sa akin, kundi para sa'yo. Para maging malaya ka na sa galit." Tumingin si Hiraya kay Silas, hindi bilang ang lalaking sumira sa kanya, kundi bilang isang taong nawala sa sarili niyang kadiliman. At sa wakas, naintindihan niya ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad na matagal nang itinuturo sa kanya ng panahon. Ngumiti siya, isang tunay at payapang naumangiti. "Matagal na kitang pinatawad, Silas," sabi niya, at ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay kasing liwanag ng katotohanan. "Pero hindi mo naintindihan. Ang pagpapatawad ay hindi para ibalik ka, kundi para makalaya ako." Sa mga salitang iyon, nakita ni Silas ang isang pader na tuluyan ng isinara sa pagitan nila. Isang pader na hindi na niya kailanman masisira. Tumango ito, isang luha ang pumatak,
mula sa kanyang mata at tahimik na tumalikod at naglakad palayo, papalabas sa maliwanag na mundo ni Hiraya. Tinawag ni Hiraya ang kanyang mga anak. Lumapit ang tatlo, tumatakbo at yumakap sa kanyang mga binti. Umakyat silang muli sa entablado para sa huling picture taking. Isang kamay niya ang nakahawak kay Neo. Ang isa naman ay nakakakbay kina Nilo at Naren. Ang mga ilaw ng kamera ay kumislap, ngunit hindi na siya nasisilaw. Hindi na siya natatakot. Dahil ang ilaw na ito ay hindi na ilaw ng pagkakanulo, kundi ilaw ng isang bagong simula. Habang nakatingin siya sa mga ngiti ng kanyang mga anak, alam ni Hiraya na hindi lang niya nabawi ang kanyang karangalan. Hindi lang siya nagtayo ng isang bagong kumpanya. Natagpuan niya ang isang bagay na mas mahalaga. Natagpuan niya ang kapayapaan. Natagpuan niya ang kalayaan. At pinatunayan niya na walang mas makapangyarihan pa sa isang pusong winasak, ngunit naglakas loob na buuin muli ang sarili at magmahal ng higit pa. At dito nagtatapos ang kwento ni Hiraya. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na pagpapatawad ay hindi paglimot sa sakit, kundi pagpili na huwag nang hayaang kontrolin nito ang iyong kinabukasan. Ito ay isang pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng nakaraan upang makalipad patungo sa isang bagong umaga. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa paglalakbay ni Hiraya? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli. Love Kilig TV.